Meron kang existing gel battery. Ngayon gusto mong magdagdag ng LiFePO4 battery. Hello mga katulbaks, welcome back to our channel. Halimbawa, nasa ganitong sitwasyon ka. Meron kang existing na gel type battery. Ngayon gusto mong magdagdag ng battery para sa additional storage capacity ng setup mo. Ang tanong ay, pwede mo bang idagdag ang LiFePO4 battery sa existing gel battery mo? Aalamin natin yan ngayon sa video na ito. At kasama na din ang pagkukumpara sa kanilang dalawa. Pero bago yan ay kung ngayon ka palang napunta dito sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka tuwing may bago akong i-upload na video tungkol sa solar at iba pang electrical tutorials. Una, kilalanin muna natin ang dalawang battery types na ito. Ano nga ba ang pangunahing pagkakaiba nila? Ang gel type battery ay isang uri ng lead-acid battery na gumagamit ng gel-like electrolyte. Stable ito, matibay at ideal para sa deep cycle applications tulad ng solar setup, backup or emergency power at small electric vehicles. At ito ay mas mura kumpara sa lithium batteries. Samantala, ang LiFePO4 battery o lithium iron phosphate ay isang advanced type ng lithium battery. Lightweight ito, mas efficient. Ginagamit din ito sa mga modernong solar power systems, electric vehicles, at off-grid applications. Sa unang tingin, pareho silang 12-volt batteries. Pero yan lang ang pagkakatulad nila. Magkaiba sila sa maraming bagay, lalo na sa operating voltage range at charging requirements. Kaya dito nagkakaroon ng issue. Tingnan natin ang mga pangunahing pagkakaiba nila. Ang gel battery ay may nominal voltage na 12 volt, samantalang ang LiFePO4 naman ay 12.8 volt. May charging voltage na 14.4 volt ang gel type at 14.6 volt naman sa LiFePO4 na mas mataas kaysa sa gel type battery. Mas mababa ang allowable charging current ng gel type battery kaysa sa LiFePO4. Ang lifespan naman ng gel type battery ay mas mababa kaysa sa LiFePO4 at mas mababa ang internal resistance ng mga LiFePO4 kaysa sa gel type battery at ito rin ang dahilan kaya mas efficient ang battery na ito. Sa madaling salita, magkaiba sila at hindi basta pwedeng ihalo ng walang tamang sistema. Pero bakit nga ba hindi dapat ipagsama? Narito ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit hindi pwedeng ipagsama ang gel battery at LiFePO4 battery. Dahil magkaiba ang nominal at operating voltage range ng gel at LiFePO4, maaaring ma-overcharge ang isa habang ang isa naman ay ma-undercharge. Ang imbalance na ito ay hindi lang magpapahina sa performance ng batteries, kundi maaari ring magdulot ng premature failure. Ang gel battery ay nangangailangan ng mas mababang charging voltage, samantalang ang LiFePO4 naman ay nangangailangan ng mas mataas. Kung gagamit ka ng isang charger para sa dalawa, tiyak na masisira ang isa o pareho. Ang magkaibang internal resistance ay nagdudulot ng hindi pantay na daloy ng kuryente. Maaaring mag-init ang isa sa kanila na posibleng magdulot ng short circuit o mas malala ang sunog. Pero paano kung kailangan mo talagang gamitin ang magkaibang uri ng battery sa iisang system? Huwag mag-alala, may mga solusyon naman. Gumamit ng dedicated chargers para sa bawat uri ng battery. Siguraduhin ang gel battery ay may sariling charger at ganoon din ang LiFePO4. Gamit ang isolators, maiiwasan ang direktang pagkakakonekta ng dalawang battery habang pinapagana ang system. Pwede mong i-separate ang battery to inverter circuits. Pwede mong gamitin ang gel battery para sa low power devices
habang ang LiFePO4 naman ay para sa high demand application tulad ng motorized appliances. So finally, ang sagot sa tanong na pwede bang ipagsama ang gel battery at LiFePO4 battery ay hindi ideal at hindi recommended. Magkaiba ang kanilang teknolohiya at pangangailangan. Kaya ang paggamit ng hindi parehong uri ng battery sa isang system ay nangangailangan ng maingat na pag-set up at tamang equipment. Tandaan, mas importante ang kaligtasan kaysa sa pagtitipid. So maraming salamat sa panunood mga katulbox. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. So hanggang sa susunod mga katulbox, thanks for watching and see you in our next video.